Ang nakasulatan in the book of Luke chapter 14. Luke chapter 14. Verse 16. Hanggang 24. Then na? Okay. Verse 16, it said, He unto him, a certain man made a great supper, and bade many, and sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. And they all with one accord of one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. Verse 19, and another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So that servant came and showed his lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, Go out quickly into the streets and lane of the city, and bring in hither to the poor, and the lame, and the halt, and the blind. And the servant said, Lord, it is done, as thou hast commanded, and yet there is room. Verse 23, and the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say unto you, that none of these men which were bidden shall taste of my supper. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat kami ay iniligtas nyo at binigyan mo po ng pribilegyo na makapaglingkod sa inyo habang kami po ay naghihintay sa pagbabalik ng iyong bugtong anak na si Jesucristo. Pagpalain mo ang aming paglilingkod, maging katanggap-tanggap nawa sa iyong harapan. Bless mo ang bawat anak mo. At ganun din, Panginoon, kami po ay nananalangin para sa comfort ng family ni Sister Michelle sa pagpanaw ng kanyang tatay. Lord, alam po namin na na-share din ito ng iyong ebanghelyo. Ngunit wala kaming nakitang bunga. Ngunit ikaw po ang sinakakala kung totohanan ang taong ito na tumanggap sa iyo ay nasa inyo ng presensya. Pagpalain mo po ang kanilang pamilya. Bigyan mo po sila ng comfort. Salamat po dakilang Diyos sa gabi ito ng aming pag-aaral ng iyong salita. Salamat din po na naidulog na namin sa inyo ang aming mga panalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kay aming samot dalangin. Amen. Hoy, sino yung humuhuli dyan? Okay. Alright, so the title of my message this evening, Excuses. Excuses. Okay? Kung minsan yung mga excuses natin ay unexcusable. Kaya sabi ko, be sure na pag nag-excuse ka, excusable.
Ha? Kasi kung minsan, gumagawa na lang ng tao. Sabi nga, pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Amen. Halimbawa, isang pamilya, ba't hindi kayo natin? Sinipon yung bunso eh. Pati yung panganay, wala. Nasipon lahat. Okay? Oh. Diba? Unexcusable yun. Now, pag gumagawa tayo ng excuse, yung alam naman ng Diyos. Kung minsan, yung butikim, yun yung ginagawa natin bayawa. Na, pinalalaki. Ay, ba't di ka nakain kasi umulan, ganito ang ulan. Okay? So, minsan may mga excuses natin na unexcusable. Diba? Yung mga reasoning natin ay unreasonable. So, reason that sound good are not always good sound reasons. Alright? So, tinitiyak naman natin na yung mga excuse natin ay excusable. Mayroon kaming bilang tao, mayroon kaming teacher na parang masamang loob namin sa kanya kasi napaka-legalista. Pero disciplinarian eh. Medyo nagdamdam kami kasi nilahat niya ang Pilipino. Sabi niya, Pilipino are undisciplined. Hindi lahat ng Pilipino undisciplined. Amen? Pero totoo yan, may kasabihan eh. Filipino time, American time. Okay? Sabi niya, pagka Christian time, before the time, nandiyan na. American time, on time. Pero, Filipino time, all the time. Diba? All the time. Kung gusto mo. At ito masama na dinamdam namin sa klase namin. Okay? Sapagkat sabi niya, Filipino are undisciplined. Pagka, when they are waiting in the waiting shed, sabi niya, halimbawa, yung waiting shed, di ba may upuan? May sandalan? Ang Pilipino, tutungtong doon sa upuan, sa sandalan upo. Di ba? Kadalasan yan. Kaya ako ayaw ko yung isang tao, nakita ko, uupo sa lamesa. Sabi ko, hindi upuan yung lamesa. Di ba, marami na akong na-review dyan sa inyo, ayaw. At saka yung hamba, yung sa bintana, uupo ka sa bintana, hindi lang unethical yun kung nadulas ka, nalaglag ka. Nasa Laor kami, siguro may 4 akong na-review na, huwag ka upo dyan, bibigyan ko pa yan na upuan kung nalaglag ka, di na ospital ka pa. Nasira pa yung tuwa namin, imbis di mag-witness kami, magpupunta kami ng ospital. Di ba? Amen. Unethical yun. Now, sa Panginoon kasi, pati yung kaya, one time, pumunta kami sa isang Bible study kami doon sa kampo. Napasok kami doon sa office ng official. Pinakapi kami. Kasama namin ang aming pastor. Mayroong umigong ng kape. Uy, kupo kami. Pangit din yun. Dami-dami tao pag umigong kang kape. Dinig na dinig. Earphone pa man din. Halimbawa, kumain ka sa restaurant. Napusog ka, siyempre, amen? Napusog ka, siyempre. Uy! Mumura yung ka ng Amerikano. You're like a dog. Okay, tumitig ay sa public. Ano sabi? Ay, busog ako. Busog ako. Hello? Diba?
pag-uusapan natin. Okay? Nabanggit ko lang yun sa inyo. Excuses. Hello? Amen po. Kasi sa paglilingkod, dapat mayroon tayong determination, hindi tayo basta-basta nakuha ng may dahilan kada. Kasi ayaw mo eh. Pero kung masaya ka sa ginagawa mo, kahit may sagabal, gagawin mo yun. Amen. Di ba? Ako kahit baha nung nanliligaw, kay mami ko pumupunta ko eh. Hanggang tuhod hanggang tuhod. Akit ka ng ligaw, sabi nung lolo niya, pampira yung manliligaw mo, kahit bumabahan, namamanhi, sa kapumbangan, namamanhi ka ng tao. Hindi naman ako nagsapatos, siyempre, baka eh. Ang suot kong sandalyas, yung gawa sa gulong ng sasakyan. Tapos may tali pa. Di ba? Bumaba ka, umakit ako ng kasi usapan namin yun eh. At pagka nandun ako, kausap ko si Ma'am Biol, yung hawak niyang papel na ganyan karapat, kasi laki na ng tulangot pagka namin nag-usap. Kasi hindi ba palagi nag-usap kami, laging tinatamiris niya. Siguro nilinervyos ano, kaya hindi ko alam nararamdaman niya. Ha? Basta yung love ka ganun eh. Hindi mo maintindihan. Ewan ko kung sa tingin niya doon sa papel, ako yun eh. Nakita ko yung papel na hawak niya, parang gakulang pa lang sa katatamilis niya. Sabi ko, ano tayo nararamdaman dito? Kinakabahan. Kasi na-first love siya sa akin. Kaya naman, pag ako'y pumunta, walang excuse. Bumabaha, bumabagyo, pupunta. Alam niyo na nararamdaman na in love. Okay? So, excuses. Alright? Ano ba't pamagat excuses dito? Mayroong tatlong tao dito, tatlong klase ng tao na sila'y nag-excuse sa invitation. No? Kumbaga, parables ito. When we talk about parable, it is an earthly history with heavenly meaning. Ang kaharian ng Diyos ay sinatulad sa isang feeding o handaan, mga kapatid. No? Ang Diyos naghanda. Bagamat tayo'y dusta, anong tawag? O hirap, usapos, diba? But still, gusto ng Diyos na makaka-fellowship niya tayo. Amen? Gusto ng Diyos na tayo ay pagpalain. But sometimes, no, hindi naiintindihan niya ng iba. Alam mo, may nagdarabaw dito, sabi ng mga hinihimok daw sila ng mga iglesia. Tapos, sabi, halos suhulan kami, pastor. Parang matin sa kanila. Ako, hindi kumikubo kasi tayo, ganun ginagawa natin eh. Sinusuyin natin yung mga tao para makaatin. Nangungundo nga tayo eh. Di ba? Pinapakitaan natin ang kagandaan loob, madala lang natin sila sa Panginoon, sa simbahan. Di ba gano'n? Ano ba natin yung mga yun? Ano ba sila? Bakit natin pinagtsatsagaan sila? Tawag dito, yung na gumagastos tayo ng ating panahon, amen? Ng ating kakayahan, ng ating pinansyal, para madala lang natin sila sa Panginoon. Tama ba? Kaya mayroon tayong jeepney ministry para magsundo ng bisita. Basta ko say na maraming mga taong
nag-excuse. At ito'y malungkot kung mismo Kristiyano ang mapag-excuse paglilingkod sa Diyos. Di ba? Kung Kristiyano ka na, marami kang dahilan para maglingkod sa Diyos. Kung busy lang, sino hindi busy? Kaya lang, saan ka busy? Yun ang usapan eh. Amen? Amen? Oh, may busy sa ako. Ang sabi nila, apostolic ministry. Dahil ako. Okay? Sabi ko, hindi dahilan yan. Yung mga apo nyo, dahil sila sa simbahan para matuto sila, masanay sila sa simbahan. Para paglaki nila, sanay sa simbahan. Kasi laking simbahan eh. Kung di ba iyakin sa simbahan, pag maliit pa, pag malaki na, hindi na yan iyakin. Tingnan niyo si Ronron. Yung maliit pa. Kahit kasing laki ni pagkakya ni Brother Perna para magsumigal, kapait ng iyak yan. Nangingitim sa iyak. Alright? Pero sabi ko, ano kaya naisip ng bata nito? Ba't umiyak ko? Tumakit yung tatay niya. Pero ngayon, siya yung leader. Di ba? Yeah. Now, number 1 is verse 16, verse 18, sabi niya, and they all with one consent. They all. Kasi marami. They all with one consent. Nagkaisa sila. Began to make excuse. Dito pa lang, sa pananalita nito, ay halatang halata. Obvious na itong mga nag-excuse ay they only are making excuse. Amen? They began, sabi po dito, began to make. Gumawa lang. Alam niyo may mga dahilan gawa-gawa kasi ayaw mo. Gagawa ka ng dahilan. Tama. Nasa totoo lang, kung gusto mo, mayroon lang paraan. Gawa-gawa lang. Hindi naman, pagka gusto mo naman, hindi yan magiging sagabal. Okay? They make all excuse, began to make excuse. And the first said unto him, tingnan nyo, the first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must need go and see it. I pray thee, have me excuse. Halatang halata na ito'y gawa-gawang dahilan. Bakit kanyo? Can you imagine? Businessman ito. So number 1 is the businessman excuse. Mayroon ba kayong nakitang businessman na bumili ng lupa, hindi man niya tinignan? Malay mo, nasa ilog yung maay. Hello, amen? Amen. Nasa ilog yun. Kaya bago ka bibili ng lupa, titignan mo yan, pasusukat mo, titignan mo yung boundary. Okay? Amen? Yung mohon, yung landmark, pasusukat mo yan. Pero ito, mga kapatid na minamahal, sabi niya, ako'y nakabili ng lupa. Binili na niya, hindi pa niya tinignan. Nakakita ba kayo ng gano'n? Mayroon siguro yung ngongo. Okay? Mayroon ganun magbibinta sa iyo yung mga swindler. Ang gandang lupa ito. May ginturon. Dala-dala yung title. Agad mo naman bibili. Asan yun? Siyempre, pinakita sa iyo yung title. Titignan mo yung location. Amen? Pasusurbay mo pa yan. Tatawag ka ng surveyor dyan. Pasusukan mo kung ilang square meters. Titignan mo yung landmark. Ito, binili, hindi man tinignan. Hello? So, halatang halata, mga kapatid. Nag-excuse lang. Alam niyo, mga kapatid na minamahal, pagka tayo ay may gawain sa Panginoon, huwag kayong mag-excuse ng mga unexcusable. Amen. Sapagkat mas alam ng Diyos yan. Amen? Amen. Kaya nabanggit
ko yung teacher ko. Medyo nadaramdam kami. Sabi niya, pasok kayo kahit na may nagnat kayo. Di ba? Kahit nangingitim ka na sa ano, pasok ka raw. Basta kaya mong tumayo. Totoo yan naman eh. Alam niyo yung masisipag pumasok kahit nilalagnat yan, pumapasok yan. Pero yung tamang pumasok, sininat lang yan, sasabihin niya, tinarangkaso. Gusto lang umabsent. Magpapagawa ng excuse? Letter. Kasi siya mismo, hindi marunong gumawa. Nakakita ba kayo ng ganon? Hello, amen? Amen. Kaya sa gawain ng Panginoon, huwag kayong maging, mapag-excuse. Gawin nyo, try your best, okay? Kung ano ang kasi ang Diyos, alam niya lahat. At itong maganda, na yung may dahilan na, may sagabal na, pero nagawa mo pang sinunod yung gawain ng Panginoon. Yun ang pinakamatawi sa harap ng Diyos. Napapiling ko. Amen? May sagabal na, but still nandiyan ka. Okay? So, anong tawag doon? Determination. Amen. Determination. So, ang kailangan ng Diyos sa paglilingkod natin, determination. At hindi lang determination, devotion. Amen. Hindi lang devotion, dedication. Amen. Amen? Amen. Di ba? So, hindi ka mahahatlangan. Hindi ba may time na mabigat yung katawan natin, araw ng linggo? Tama ba? Parang ayaw mo tumayo. Pero, ito ang natutuhan ko doon sa aming professor. Sabi niya, turuan mo i-train mo yung mind mo. I-train mo yung mind mo. Hindi ba pag nagising ka, sabi ng iniisip mo, nantok pa ako. O di, tutulog ka ulit. Mayang-mayang konti. Late ka na noon. Kayo mga estudyante, pag nalingat kayo, lalo na nagpapa-alarm pa man din kayo, may alarm clock pa man din kayo, tunog ng tunog, in-alarm mo pa, tapos hindi mo susundan. Hello? Ang nagising yung kasama mo, ikaw ikaw yung nag-alarm. Amen. Amen. Kasi, pakiramdam mo, inaantok ka pa. I-train mo yung mind mo. Inaantok ka pa, sabihin mo sa mind mo. At yung mind mo rin magsasabi. Tumayo ka na. Ade, mumukat-mukat ka lang. Pag nakatayo ka na, nakapaglakat-lakat ka, nawawala yung antok. Hello? Amen. Amen? Amen po. Nawawala yung antok. Ako, pagising ko, ang sakit ng sakong ko. Tigas. Okay? Para hindi ako ika-ika muna ako. Maya-maya, direct-diretso na. Amen? Amen. Kung iika-ika ako, hindi na ako tatayo. Walang mangyayari. Hello? Now, tingnan natin ito, the businessman excuse. Okay? So, huwag mong idadahilan yung kayamanan mo, huwag mong idadahilan yung business mo para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Hello? Minsan, ang liit lang ng business mo, dahilan na. Paano ka pabibigyan ng malaking business? Amen? Nagtitinda ka pa lang ng toothpick. Dahil na hindi ka na makapaglingkod sa Panginoon. Hindi na lalago yung toothpick mo. Ha? Malay mo, pagka naging faithful ka, yung toothpick, gagawin niyang toothbrush na. Hello? Masinso ka, nag-progress yung toothbrush. Gagawin niyang kalaykay na. Palaki na palaki yung business mo. Yeah? Dati toothpick lang, naging toothbrush. Ngayon, kalaykay na. Bakit? Alam ng Diyos na may determination ka. Hindi ka mapag-excuse.
Hello! Amen po. Ano dyan si Judah? Jude. Nabasin kita. Bakasyon niyo. Amen. Nakakasamba ka ron. Good. Praise the Lord. Amen? And number 2, mga kapatid, hindi natin tatagalan. Ang lakas ng kapal ng ulap kanina doon na panulog yung araw. Namumula pa yung sikat ng araw. Sabi ng lola ko na, pagka mapula-pula ang sikat ng araw, may bagyo. Gagaling na mga weather forecast. Yung mga matatanda, titingnan na yung parang alam nila kung ang bagyo. Kahit walang ano, yung tawag doon. Ha? Now, the businessman excuse. Hello, amen? Sabi niya, I have bought a piece of ground. Businessman ito. Okay? Dahil doon, yun ang dahilan, hindi siya nakadalo. Kapatid, kung tindahan lang, sari-sari store lang, huwag mong dahilan para hindi ka makasamba. Linggo, isara mo yan. Sinanalita noon, mayroon siyang pwesto sa lumang palengke. Sinong inabutan na yung lumang palengke dito sa Cabiao? Nabutan niyo pa ba? May pwesto yan. Okay, linggo, pagbabayad ng mga suki. Nagsasara yan para sumamba sa Panginoon. Di Lunes nagbabayad. Ilan? Amen? Hayaan nyo yung mga anak natin na dadalhin natin sila sa magandang pwesto pagka naayos na yung ano. Alright, may magtuturo doon. Kaasan tayo ng teacher. Amen. Mga faithful teacher. Amen? Number 2, sa verse 19, and another said. Handa na kayo. Amen po. Sa pangalawang hakbang na tayo. And another said, I have bought 5 yoke of oxen. I go to prove them. I pray thee, have me excuse. Okay? The second excuse is the working man excuse. My work. The working man excuse. Lahat naman tayo may trabaho. Hello? Amen. Sasabihin mo, wala kang, hindi ka naka-employed, pero lahat may trabaho. Amen. Kahit na housewife yan, mas maraming trabaho yan. Amen. Amen? Amen. Anong trabaho ng housewife? Naglalaba, namamlansya, naglilinis ng bahay, nagchichismis, ano ba? Nagluluto, nangangapit bahay, ano ba? Nagdadaldal. Hello? Nagpipreach sa kusina. Amen. Ang mga galing, mga speaker of the house, mga yan. Alright? Speaker of the house. The working man excuse. Alright? Lahat naman tayo. Pero idadahilan mo. Ha? Kayo yung iba, bakit? Sabihin natin, ba't hindi ka bumabalik ng hapon? Namamlansya, pastor. Hindi ka namamlansya Sumamba ka muna. Hello? Nagluluto ka. Ano bang pagluluto? Pwede naman magluto ng alas 3. Ano ba yung nilalaga mo? Bato? Hello, amen? Tubig lang po. Bakal? Bakit? Alas 3 hanggang alas 5 hindi naluto? Wala niluluto. Amen?
Naintindihan niyo? So talagang sabi po dito, they began to make. Gumawa lang sila. Mayroon naman talagang dahilan minsan. Tama? Yung hindi gawa-gawang dahilan. Amen. Ha? Tama po. Oh, the working man excuse. Bakit? Lahat naman may trabaho. Paano yan? Trabaho ka ng trabaho para sa tao. Hindi ka nagtatrabaho para sa Panginoon. Pulubi ka. Amen? Pulubi ka spiritual. Ha? Oh. Pagdating ng pag nakita pag sinumba ng Panginoon, pare-pareho lang. Wala tayong kayamanan, material na dadalhin sa langit. Spiritual na kayamanan. Ang ipundar mo dito. Ha? Oh, the working man excuse. Sabi niya, I have bought 5 yoke of oxen. I go to prove them. Susubukan ko siya. Nakakita ka lang bumili ng baka. Pang-araro, hindi man sinubukan. Bago binili. Hello? Hindi ba dapat subukan mo muna bago mo bilhin? Yung damit niya, sinusukat bago mo bilhin Amen. Amen? Yun lang pangkasal, ayaw nilang isukat. Baka hindi raw matuloy. Di ba? Oh, kaya huwag kayong maniniwala ngayon. Hanggang ngayon yun, paniniwala ng iba. Kristyano ka na, naniniwala ka pa rin doon. Hello? Oh, yung kabaong, hindi na sinusukat yun. Amen? Hindi na tinikisting yun. Saka yun namin, hindi namin ang buy one, take one. Hindi ba? Diba? At hindi na nagsisale yan sa mall. Pero pwedeng hiram yun. Pwede hindi hiram. Noong last election, nag-meeting nung kandidato si Juan. Sino yung katong ni Simbilio? Si Man. Vice siya. Simbilio na Ay, si Manahan. Hindi nagsalita si Manahan. Sabi niya, kaibigan, itong partner ko itong makakatulong sa mahihirap. Pag may namatay sa mahihirap, pahiramin natin ang kabaon. Iligidin, tapos isasauli yung iba. Sabi ko, okay na ba? Di ba? Hindi ba may paupahan din apartment na rin ngayon? At di tatanggalin sa kabaon. Ibalik yung kabaon. Okay ito sabi ko. Masinsuki mo mo ito Alright. Now, balik po tayo. The working man excuse. So ano man trabaho mo, privilege mo yun. Blessing sa Lord yun. Amen? Kaya lang huwag mong idahilan yung trabaho mo. Kasi kung minsan, pag dinadahilan mo yung trabaho mo, aalisin ng Panginoon yan sa'yo. At hindi magiging blessing sa'yo. Amen ba? Hindi magiging blessing sa'yo. Ha? May tulong na naman dyan. May ibang siguro. Nagaraw na naman. Now, balik po tayo mga kapatid. Number 1 is the businessman excuse. So, ano bang business mo? Well, wag mo gawing excuse.
Okay? Gawin mo yung the best mo sa Panginoon. Amen. Ano man work mo? Huwag mong gawin dahilan. Ha? O kung minsan hindi work yung pag-aaral, lalo na kayo mga estudyante ngayon, mas maganda ngayon, worthless, pag maaga kayo lumabas, diretsyo na kayo sa simbahan. Amen? Kaya ginawa natin alas 6 para sa mga estudyante at mga teacher Dahil alas 5 ang labas karamihan. Ngayon, alas 6, punta ka pa rin dito. Hello? Alas 6 ang labas mo. Lalo na dito ka lang sa Kapiyaw. O kung kapanatuan ka, talaga hindi ka na nga makakahabol. Pero mayroon tayong kapatid, ginagawa yun, pumupunta pa rin dito. O nakakapaghatid pa. Di ba, Alvin? Oo. Diba? Hello, amen? Tumingin tayo doon sa mga halimbawa na maaari tayo makakuha. Dapat may influensya kayo ng mga faithful. Hindi yung mga pulpul. Hello? Influensya ka ng pulpul. Maging pulpul ka rin. Alright? So, the businessman, excuse. And the working man, excuse. And last. Amen. May natututuhan ba tayo? Hindi kailangan na pahabaan ng mensahe. Okay? Hindi kailangan na. Alright? Number 3 is in verse 20, and another said, ayan na naman, I have married a wife, and therefore I cannot come. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ako inuunahan ko na kayo yung hindi pa kinasala, walang kasala ng Sabado. Hello? Ha? Linggo daw po. Lalong wala. Alright? So mga kapatid, I have married a wife, sabi niya, and therefore, I cannot come. Huwag mong idahilan yung asawa mo. At huwag mo rin idahilan yung mister mo. Amen. At huwag mo idahilan bago kang kasal. Hello? Alam niyo minsan, yung blessing, nagiging curse o curse dahil dinadahilan. Hello? Ano bang blessing? Dapat yun ang magtulak sa'yo para paglingkuran mo ang Diyos. Amen? Minsan ang nanay dahilan niya, anak niya ay hindi makatin. Sabi ko, kawawa naman yung bata, ginawang dahilan. Hadlang para makapaglingkod siya sa Panginoon. See? Naintindihan niyo? Now, kaya sinasabi ko yan, wife ang pinag-usapan, pastor. Ang yung relasyon pinag-usapan dito. Now, being a member ng family, yun ang dinadahilan kaya hindi maka-attend. Kawawa naman yung bata, dinahilan para hindi makapaglingkod sa Diyos. Kawawa naman si kuya, dinahilan para hindi makapaglingkod sa Diyos. Yung kuya na yun, hadlang sa paglilingkod sa Diyos. See, nakita nyo? Amen? Kung sabihin ng Diyos minsan ito pa nakakalungkot. No, ba't hindi ka naka-attend? Nagsibak ako ng kahoy. Okay? Ba't hindi ka naka-attend? Nagtitip ako Sabi ko, mas mahalaga ba yung tubig na yun kaysa Panginoon? Hello? At alam niyo, mayroon akong binabible study dati ng matanda. Ang dami niyang lawak ng sakaan niya.
Marami siyang kalabaw. May makina siya. Sabi ko, Tatang, umaten ka. Ay, baka magaling naman ang Diyos sa akin pag pinabayaan ko yung binigay niya sa akin. Hindi ka ko yung linggo para sa kanya yan. At katunayan, hindi yan mawawala pag inuna mo ang Panginoon. Amen. Ay, dinahilan niya. Ubus ba lahat? Ha? Oh. Paano alam mo ah? Okay. Now, mga kapatid, yun. Hello. Dapat blessing sa'yo. Blessing namin. Dadahilan mo. Lalo kang magpursige dahil may anak ka. Lalo kang magpursige dahil may asawa ka. Amen. Lalo kang magpursige dahil may pamilya ka. Amen. Oh. At alam nyo, yung mga estudyante, balik ka sa mga estudyante, yung hindi ka maka-attend dahil magre-review ka, dahil may project na, dahilan mo lang talaga yun. Hello? Amen? Oh, project. Eh, di gawin mo na. Samba muna ako. Hello? Sa totoo, hindi lang yung project mo maghapon mong ginawa nun eh. Pwede lang talaga, halimbawa, tulad ng pag-take ng board exam, linggo, hindi mo naman talagang pwedeng i-move yun eh. At hindi mo naman pwedeng palampasin yun eh. Sasabihin mo ba, Lunes na lang ako mag-take, ikaw na lang mag-isa. Hindi ba? Amen? Oh, graduation nyo. Oh, linggo. Eh, yun ang declaration ng pamahalan eh. Ng school nyo eh. Hindi mo pwedeng sabihin, Lunes na lang ako mag-graduate. Mag-isa ka na mag-graduate ko. Tama ba? Nagkakaintindihan naman tayo kasi Kristiyano tayo. Sabi niya, hindi tayo binigyan ng mapurol na kaisipan. Hindi tayo binigyan ng takot, kundi boldness at saka sound mind. Kaya sasabihin ko po sa inyo, dahil Kristiyano kayo, mas matalino kayo kaysa mga classmate nyo. Amen. Hello? Eh, hindi, Pastor, talagang buko ako sa klase. Ha? Alam mo, binigyan ka ng extra talino sa kanila. Amen. Dagdagan mo lang, magsikap ka lang, mag-pray ka. Oh. Amen. Magpasakop ka sa schedule mo, tignan mo yung schedule mo. Pagka ang English nyo eh, alas 2, papasok ka ng alas 3. Ay, Pastor, dati ay bagsak ako sa Pilipino. Ha? Ano bang grade mo? Ano ba average mo sa Pilipino? 70. Ngayon, naging 75 na. Kasi na-divert yung isip sa yung concentration mo sa Pilipino. Ano ngayon ang average mo sa English? 55 na lang. Nadagdag bawas. Ano yun? Okay. Tandaan nyo, sa high school, di ba mayroon ka 4 quarter, na? Oh, bumagsak ka sa una, mag-make up ka sa pangalawa. Hello? Hindi yung bagsak sa una, bagsak sa pangalawa, bagsak sa pangatlo, durog ka na sa pangapat. Kristyano kayo eh. Basta mahalaga, yung imposible naman na kakapasa ka na hindi ka umaatin ng klase. Ano ka, magikero? Ha? Ano ka, magikero? Kapintero? Okay? Now, mga kapatid, the businessman excuse. Now, balik po tayo dito. No? Alam nyo, kaya sinabi ito dito, ayaw ng Panginoon. Ano ba yung pinakamalapit na relationship? Pakinggan nyo. Ano ang pinakamalapit na relationship ng tao? Asawa ko.
asawa. Tama ba? Amen. Hindi dapat idahilan ang asawa para hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Pinakamalapit na relationship na yun. How much more yung iba pa? Kaintindihan po tayo. Amen. Hindi dahil sa asawa mo, hindi ka makapaglingkod. Hindi dahil sa anak mo, hindi ka makapaglingkod. Hindi dahil sa mama mo, hindi ka makapaglingkod. Hindi dahil sa papa mo, hindi ka makapaglingkod. Hindi dahil sa lolo mo, hindi ka makapaglingkod. I-excuse ka. Hindi dahil sa ano. O lalong hindi dahil sa boyfriend, hindi dahil sa pinsan, hindi dahil sa kaibigan. Hello. Amen. Wala kang dapat inahinati. They are making excuse. Obvious naman dito eh. Hello? Hindi mo maluloko, Panginoon. Yung tao, yung bata lang, halimbawa, pinangakuan mo, umiyak, no? Ayaw, pagka nang sumama, bibili kita ng laruan. Pag uwi mo, walang laruan. Oh, nanay, ba't wala niya? Namatay yung chain. Pumatay ka pa ng chain. Hello? Oh, ano, pasensya ka na, namatay yung chain. Nakapatay ka pa. Ah, di ba? Amen. Pinrate mo na yung pangako mo. Pumatay ka pa ng... Alam niyo ang kasalanan? Dalawa eh. Dalawa kagad. Amen. Hindi ka na tumupad sa pangako mo. Pumatay ka pa ng tindero at tindera. Oh. Mga kapatid, hindi natin maloloko ang Panginoon. Niloloko natin ang ating sarili. So huwag tayong gumawa ng mga excuses. Habang may opportunity, i-grab natin makapaglingkod sa Panginoon. Let's all stand up, please. Tayong lahat ito ngayon. Simple mensahe, naiintindihan mo, nangusap ang Diyos sa iyo, then come to God and pray. Lapit ka sa Panginoon sa pananamit sa Lord, patawarin mo ako sa mga excuses ko na hindi naman totoo. Gawa-gawa mo lang. Magpakatotoo ka, kapatid. Di ka nang pinipilit ng Panginoon. Pero alam niyo, doon sa dulo ng pangungusap niya, sa niya, compel them to come. Hindi ka na kailangan pilitin para maglingkod. Niligtas ka na eh. Panginoong Diyos, salamat po sa buong maghapon. Ingatan mo po kami. Salamat sa mga pribilehiyo na kami po ay makapaglingkod sa inyo. Pinagkatiwala mo po sa amin ang iyong Ebanghelyo para ipabot sa mga tao na nangangailangan na kaligtasan. Salamat, Ama, sa gabi ito. Kami po ay nakadulog sa iyo sa panalangin. Lahat na aming mga hinahin umabot na po sa inyo. Kaya kami po ay nagtitiwala na tutugunin niyo po ito sa tamang panahon. Lord, pagpalain mo po ang bawat anak mo. Sana bawat isa sa amin ay lumago sa kaalaman
ng aming sulbihin. Dakilang Diyos, sa aming pagsapagdalang pagtatapos, ingatan mo